Minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa kasunod sa bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na si Kristo, na kung saan tayo po ngayon ay mag-aral ng salita po ng ating dakilang Diyos na dadali po ng ating pinagpalang mga ngaral. Beloved Ordained Preacher, Lloyd Plaza. Amen na, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. God bless you, beloved preacher, Brother Rico Balisi. Amen, praise God. Puri ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. First and foremost, guys, praise, glory, honor, thanksgiving to our loving God, Savior, Lord Jesus Christ, the one true God. Amen, hallelujah. Magandang gabi po sa inyo po lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna manalangin, mga kapatid, upang tayo gabayan at patubayan ng ating napakabait na Diyos sa pag-aaral ng kanbanal at buhay na salita sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Glory to God. O butikilang Diyos, mapagpalang ang mga simbahan at makapangyarihang pangalan ng Diyos sa unat buong panalangin namin pong kagalang-galang pong kagalang-galang mga magulang namin sa iyo, Diyos. Hallelujah. Lahat ng beloved and be the family of God. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa araw ito, sa patuloy mong hallelujah. Hallelujah. Diyos Jesus, patuloy mo kami sinasamahan. Maraming salamat. Lalagit ng patuloy yung pagpadamay ibanal at napakatamis sa presensya at kung paano pinagpala mga naunang yugto ni Imbel ang gawain tapos na maging sa bahagi ito na pag-aaral. Nagabalan sa latang bago lahat. O Diyos, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga nagawang mga pagkakamali, pagkakasala na nasambit ng aming mga labi na hindi kaya, hindi baglidan, malapit awaring may ibang likod patawang pustagan ng kulog magagawa. Halo, tulong ibang likod na mahigit yung salita na may kalagap na pag-ibig at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Si makapangyarihang Panginoon Diyos, aming sinasawil at mga demonyo na mga hadlang mga gawa ng kaaway, mga pangalinlangan, I command you in the might of there is Jesus cast out and in the world by the power of darkness. In Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God, glory to Jesus. Amen and amen. We give to all honor and respect to our beloved parents in the Lord and to their beloved children. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. And we always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dear beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the intent prophet of our loving God. And to our dear beloved wisdom, Pastor Linus Almeida. Hallelujah. Greetings to all the beloved Almeida family and the UC Canada and here in the Philippines. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah sa inyo pong lahat. Sa aking co-preacher, beloved Brother Morris, amen. Sa inyo pong lahat, mga preachers, sa lahat ng mga co-workers, beloved brethren, choir members, instrumentalists, sa lahat ng ating pong mga webcast viewer, amen. Hallelujah, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, amen. Hallelujah, glory to God. Kumusta na po kayo? Talagang pinagpala po tayo, mga binabahal. Amen. Dati maliit lang po yung ating bahay-sambahan. Mga ngayon talagang hallelujah, lumaki yung ating bahay-sambahan at talagang amen. Pinagpala po tayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal. Pwede yung pag-aralan, mga minamahal, believers, power, and authority. Believers, power, and authority. Kaya pakibasa. Alam niyo po, mga minamahal, sa banal na kasulatan kung ating mababasa, terrible. Hindi basta-basta, mga minamahal, ang ipinagkaloob ng ating napakabait na Diyos, ng ating pinakamamahal pa si Kristo, ng tinatawag na power and authority sa lahat ng sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Amen? Hallelujah. Kaya sabing, I will give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Grabing, hindi basta-basta, lahat pagsabi, amen. Kaya wala pong dahilan na maging duwag tayo sa paglilingkod sa Diyos. Walang dahilan para matakot tayo. Nasa ating yung kapangyarihan, yung otoridad nagbubula sa ating pinakamamahal bilang mga anak ng Diyos. Amen! Anak tayo ng Diyos. Ang Diyos na ating piglingkuran, makapangyarihan. Natural. Tayo mga anak ng Diyos, merong kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
For greater is He that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kapag tayo sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng makasulatan, "You are complete in Christ, which is the head of all principalities and power." Ang ating mabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po ang pamunuan ng lahat ng kapangyarihan. Lahat magsabi, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya, purihin ang ating mabait na Diyos. Napakapalad po natin, Amen. Sabag tayo napabilang sa tunay na gawain ng mahal ng Panginoon. Kaya hindi pag-ibasa. Mark chapter 16, verse 17 and 18, kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanatay 16 at ang talatay 17 hanggang 18. Ito po sinasabi, "At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika." 18, "Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisinom sila ng bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling." Amen. Si praise the Lord. Pagpalain ng pagkabasa ng kanyang banal na salita. Terrible mga binang. Hindi basta-basta. Amen. Kung wala sa atin yung authority, wala sa atin yung kapangyarihan, nagmumula sa ating mahal na Panginoon, hindi mo kayang palayasin ang demonyo. Dahil ang demonyo, makalawa po yun. Second, ito'y pangalawa sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi natin kasama ang Diyos, kung wala pa yung authority, mga binabahal, yung kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi mo kayang palayasin ng mga demonyo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang ang authority dito para sa mga alagad ng mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa lahat ng sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, "He that verily, verily I say unto you, he that believeth in me," ang sabi dito, siya na sumampalataya sa akin. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ano daw ang ginagawa ng mahal na Panginoon, magagawa niya rin higit pa. Amen? "Verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, the works that I do, he shall do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father." Amen? Higit pa. Amen? Ang gagawin niya sa ginagawa ng ating pinakamamahal, ang ating mahal pinagkatawang tao, marami siyang ginawang himala. Ang ating mabait na nagabaligtas, gunit mga binamasid, bumalik na sa kanyang pinanggalingan sa langit. Binamasid, ang siya'y Diyos, nagkatawang taong ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan magsabi, Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, siya na sino mang sumampalataya sa akin, ang ginagawa ko, magagawa din niya higit pa. Magsabi, praise the Lord. Terrible. Yung authority, yung kapangyarihan, na ipinagaloob sa lahat ng sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly pag-ibasa. Mga minamahal ko, praise God, kindly. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 12, ito po sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang magawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, maaring iba mga minamahal, bagamat alam nila na meron tayong kapangyarihan, meron tayong autoridad buhat sa ating pinakamahal, maaring iba, hindi alam paano gamitin ang kapangyarihan ito. Maaring iba hesitant na gamitin ang kapangyarihan dahil mismo sila sa kanilang sarili. Nag-doubt sila. Maaring may mga pagkukulang sila sa ating pinakamamahal. Baka hindi ako pakinggan ng Diyos. Baka hindi mangyari yung himala ng Diyos. Amen? Lahat magsabi, Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, yun ay pangako ng Diyos sa lahat ng sumampalataya. Kailang ating pananampalataya 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Pananampalataya, merong kalakip na gawa sapagat ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah.
Kaya hindi tayo matutulungan sa ating pong pag-alinlangan, mga minamahal. Sa ating doubts, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng mga kasulatan, mga kapatid ko, ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa mga katulad sa atin na naglilingkod sa Diyos, ito po'y inheritance. Ito po'y pamana. No? Lahat magsabi, amen? Sa mga naglilingkod sa Diyos. Hindi lang bastang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, merong kapangyarihan ng mga tulay na mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mga kasulatan, mga kapatid, amen, praise God. Ang sabi nga dito, purihin ang ating mabait na Diyos. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 18 up to 19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, ang sabi dito sa 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. Palakpakan po natin ang ating dakilis. Inheritance! Magsabi, amen? Bago bumalik ang ating Malpino sa langit, iniwanan niya sa kanyang mga lagad. Mga minamahal, amen? Sabi ng Malpino, siya ng sumampalatay, sa akin magagawa rin niya ang aking magagawa higit pa, sapagkat ako'y paruna sa Ama. Ito po'y pamana. Lahat magsabi, amen. Sa mga naglilingkod sa Diyos, amen, hallelujah. Magsabi, praise the Lord. Ikaw, ako, tayong lahat na rito. Meron tayong kapangyarihan. Amen. Yung mga hindi niniwala ng kapangyarihan, mga nakakalungkot. Hindi niniwala sa himala. Talunan, sila mga talunang Kristiyano. Ulit dito, sa pangulan po ng ating dear beloved Pencil, kaya naman pala ang ating beloved pastor, malakas ang loob, matapang dahil alam niya, tayo, managlingkod sa Diyos, merong authority, merong power, merong kapangyarihan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Na magsabi, amen. At tayo, mga minamahal, hallelujah, napakapalad po natin. And sabi ng mga kasulatan, kailan pag-ibasa, ay tayo napabilang sa tunay na gawain sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! Mayroong kapangyarihan. Kaya ang sabi nga, sabi ng kasulatan, kung paano si John the Baptist sa kanyang kapanahunan, siya'y dakila, walang mas dakila sa kanya, mga nauna sa kanya. Mga minamahal, walang lumitaw na dakila kay John the Baptist, ngunit ang napabilang sa kaharian ng Diyos, mas higit kay John the Baptist. Amen! Sino yung tinutukoy yan dyan? Yung mga napabilang sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ngayon, sa tunay na iglesia tayo, napabilang sa kaharian ng Diyos. The churches of the living God. Amen! Peter upon this rock, I will build my church in the gates of hell shall not prevail against it. Grabing kapangyarihan. Magyang pinto alangaris kamatay, ang demonyo, hindi magtatagumpay sa tulay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakil. Grabe ka makapangyarihan. Amen? Magsabi, amen? Yung lalakipan ng kapangyarihan. Saan ba tayo makikita? Ikutin mo ang buong mundo. Walang katulad sa Jesus Miracle Crusade. Terrible ang mga himala. Terrible ang mga matotoo, mga binumahal. Mga bakit imposible sa Diyos? Wala pong imposible lahat. Magsabi, amen. Pag-iingat ng Diyos. Hallelujah. Magsabi, praise the Lord. Totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran, mga minamahal. Walang alinlangan. Amen. We belong in the true church of the living God. Amen. Lahat magsabi, amen. Tayo, mga minamahal, na pagbilang sa tulay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y pamana, kailan pag-ibasa. Dito po sa Balang Kasulatan, kailan pag-ibasa po. Hallelujah. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 1, ang talata po ay 18 hanggang 19. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal,
at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Amen. Diba si praise the Lord? Niliwanagan ang ating kaisipan, ang ating mga mata, ang ating mga puso upang malaman kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag. Hindi lang bastang pagkatawag. Akala po natin noon, abang tayo na sa relihiyon, ligtas na tayo sa mga sigta na kainiba ng panampalataya. Mga minamahal, walang kapangyarihan, walang himala. Akala natin, mga minamahal, praise God, naglilingkod na tayo sa mahal ng Panginoon. Amen, ligtas na tayo ngunit, mga minamahal. Hallelujah, hindi natin alam noon nasa kapag naglingkod pala tayo sa ating mahal ng Panginoon, walang himala, may mga karamdaman, hindi tinuturo sa atin. Ang 100% na panampalataya. Amen, lahat magsabi amen. Kunting karamdaman, hindi na alam kung ano ang gagawin, anong bibilhin gamot, saan mangutang, saan itakbo sa ospital. Ngunit ngayon, itaas mo ang kamay mo, magsisikahuming ka ng tawa sa mahal ng Panginoon, magpakumbaba ka sa mahal ng Panginoon, may karamdaman, labas mo, hindi liyan sa pagmagitan ng magpato na kamay sa pangalan ng Jesus. Ang mga karamdaman gumagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Yun po yung power and authority na ibinigay sa atin ng mahal ng Panginoon. Lahat pagsabi, praise the Lord. And sabi ng mga kasulatan, ayon na napabilang sa kariyan ng Diyos, masigit po tayo. Si John the Baptist, wala pong himala. Wala tayong mababasa na gumawa ng himala si John the Baptist, ngunit pinaniwalaan siya, mga minamahal. Amen? Lahat magsabi, amen. Naniwala ang mga tao na siya propeta, ngunit walang himala. Dahil sa ating kapanahonan ngayon, hindi lang bastang pangangaral. Ang pangangaral po dito, hindi sa magitan, not enticing words of man's wisdom, but the demonstration of power of the Spirit. Amen? May kapangyarihan, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang pangaral ng ating pastor. Amen? Hindi lang salita lamang. Amen? Kundi merong kapangyarihan. Ibran si praise the Lord. Buhat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng mga kasulatan, kayo libang kabasa. Matthew chapter 11 verse 11. Kaya ilang talata lang po ito mga kapatid. Dito po sa Evangelyo ni ayon kay San Mateo, ang kabanata ay 11 at ang talata ay 11. Ito po sinasabi. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayon man na ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Lest in the kingdom, ang sabi dito ng malang kasulat, mga is greater than He. Amen? Ang napapilang maliit na napapilang sa kaharian ng Diyos. Ikaw tayong lahat na rito napapilang sa kaharian ng Diyos. Masigit po tayo kay John the Baptist. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan, ang authority, nagmula sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, amen. Ordinary Christian. Baguhan pa lang. Nag-aayo. Sa mga hospital. May mga wala ng buhay. Pinanalangin. Ang wala ng buhay, mga minamahal lang minuto na nilians, baguhan natin mga kapatiran. Mga minamahal, hallelujah. Praise God, pagsabi, praise the Lord. Wala ng buhay, mga minamahal, nagkaroon ng buhay sa magitan po ng panalangin. Magsabi, amen. Magsabi, praise the Lord. Grabe, hindi lang isa, napakarami mga minamahal. Amen. Saan ang galing yung kapangyarihan na yan? Galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos sa ating pilingkuran, makapangyarihan totoong Diyos. Amen. Dumadinig sa mga dalangin, mga minamahal. Grabe yung authority. Katulad po, during the time of beloved Moses. Alam po si Moses, habang sila yung naglakbay sa wilderness, hawak-hawak yung rod, yung staff, yung tungkod. Na kung saan, mga minamahal, ang tungkod na tangan-tangan ni Moses, habang sila ay naglalakbay patungo sa tanaw ng promised land, yung tungkod na yun ay nagsisimbolo ng authority. Lahat magsabi, amen. Na ibinigay sa kanya ng Diyos upang mamuno sa Israel at gumawa ng himala. Ngunit hindi yung mismo yung tungkod ang may kapangyarihan, kundi ito'y naging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. One day, sila'y nasa harap nila yung Red Sea.
Hinabol sila mga minamalang mga Egyptian soldiers, Egyptian army, sa pangulo po ni King Pharaoh. Mga minam nasa likuran nila, grabe takot na takot ng mga Israelites. Dito sa kaliwa, hindi rin sila pwedeng umakyat, yung mga minamahal, dumaan dahil napakatarik po yung bundok na puro bato. Dito sa kanan, ganun din. Matarik. Wala silang madadaanan. Mamamatay sila. Sa harap nila, hindi rin silang pwedeng tumawid. Dahil dagat, nagagalit yung alon, mga isda, napakalalim. Naku, sinisi si Moses, ang napobreng Moses. Sinisi ng mga Israelites, dito mo kami dinala, upang dito kami umati, dito kami ilibing. Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami kasi dinala rito? Grabe mga binasidisi. Ang ginawa ni Moses, umiyak si Moses, humikbik. Umiyak. Sabi ng mahal na Panginoon, bakit ka humigbi, Moses? Nandyan yung tungkod, gamitin mo. Hatiin mo ang dagat, amen, hallelujah. Hatiin mo ang dagat, bakit ka humigbi, umiyak? Ginawa ni Moses, hindi niya alam mga minamahal, nandoon nga yung authority. Sa tungkod, ang ginawa ni Moses, hinati niya sa magitan ng tungkod, ang dagat, mga minamahal, nahati, nakatawid sila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. But see, praise the Lord. Sa atin nasa atin ang authority. Alam mo, ang pagsubong mong kinakaharap kayo, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat manglupo, nasa yung authority. Amen, hallelujah. Ano yung authority natin? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Kapag meron kang authority 100% ang panampalataya mo, maging ang bundok kayo mong palipatin eh. Lahat magsabi, amen. Bundok ng pagsubok. Amen? If you have faith like a mustard seed, mga minamahal. Amen? You can, and sabi nga dito, pwede mong utusan ang bundok na lumipat. Lahat magsabi, amen? Sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin ang ating dikilan Diyos. Iba si praise Lord. Hallelujah. Yung authority, mga minamahal, yung panampalataya po natin sa mahal ng Panginoon. Kaya kapag mayroon kang panampalataya sa Diyos, wala pong imposible sa'yo. Amen? May imposible pa sa Diyos? Wala. Amen? Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. Iba si praise the Lord. Nasa atin yung authority. Sa bawat isa atin, hindi lang sa mga magagawa, hindi lang sa mga lahat po tayo. Kaya nga sabi nga, mga minamahal lahat ng sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, lahat ng sumampalataya, lalakip ang mga tanda. Ano yung mga tanda? Sa mga sumampalataya sa ating pinakamamahalpin, magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Iba si praise the Lord. Hallelujah, saan ba yung authority niyo? Hindi po natin nakamtan yan, hindi natin natanggap yan sa ating mga kinagisnang reliyon, mga kinaniba natin panampalataya, masikta na kinaadiman ng palataya, ngunit ating napatunayan, kung tayo pinapabilang sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon, amen! Nandito yung authority na pinagkaloob ng mahal ng Panginoon. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up servants. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Palagpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, grabing authority. Mga demonyo, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Grabing authority, kahit patay na, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Binubuhay ng mahalpin sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Cancer, TB, diabetes, wala lang lunas, wala lang kagalingan. Dinanggihan ng mga doktor ng mga ospital. Amen? Sa isang Kristiyanong 100% ang palampalataya, mga binamahal, mga lumpo, dahil nakalakad, sinasabi ng mga manampalataya na lubos, mayroong lubos sa panampalataya, 100% ang panampalataya, lumpo, lumakad ka, ang mga lumpo, lumalakad sa pangalan ni Jesus. Habang sa'yo, praise the Lord, bulag, makakita ka. Ating beloved pastor, graming kapangyarihan. Mga nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iribli ang panampalataya, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Habang sabi, praise the Lord. And sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, amen ang sabi nga dito. Amen, hallelujah. Ingat tayo, mga paano natin nakamtan ang kapangyarihan ito,
mga minamahal, sa mamagitan ng ating panampalataya, saan nang galing yung kapangyarihan ng mahal ng Panginoon? Amen, sa mamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. Na kung saan ang bawat tumanggap ng Espiritu ng Diyos, amen, ang bawat mga minamahal, kinasihan na banal na Espiritu ng Diyos, kanilang matanggap ang kapangyarihan ng mahal Panginoon. Kaya sabi nga, sa huling araw, pangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. At ang lahat na may Espiritu ng Diyos, tatanggap ng kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? And ye shall receive power of the Holy Ghost is come upon you. Meron kang tatanggapin mo ang kapangyarihan. Kapangyarihan, amen, to heal the sickness and diseases. Amen. Power to cast out devils. Iba si praise the Lord. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magagawa lang yan kapag ikay puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikay may Espiritu ng Diyos, meron kang kapangyarihan. Pala, tatayong iglesia ng mahal na Panginoon sa huling araw, sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Kasi ang iglesia ni Diyos, puspusin niya ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Magsabi, Amen. At dahil sa mga Kristiyano, mayroong Espiritu ng Diyos, meron siyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating digilan ng Diyos. Amen. Alang sabi ng mga kasulatan sa last verse na ating babasahin, ano ang dapat po natin gawin? Bagamat meron tayong authority, meron tayong power, paano maging effective yung kapangyarihan, yung authority niyan. Hindi lang basta-bastang panalangin. One day, mga minamahal, ang mga alagad ng Malpino, beloved apostles, may dinilang lunatic. Lunatic, mga minamahal. Grabe, pag yung kanyang anak, mga minamahal, pag sumpungin ng, yung nagbumubula, yung bibig, anong tawag doon, mga minamahal? Anong tawag niyong sakit na yun? Epilepsy. Epilepsy ba yun? Epilepsy. Nanginginig mga minamahal, kung saan siya abutan, halimbawa sa tubig, sa apoy, mga minamahal, doon siya. Grabe, pinapahirapan talaga. Dinala sa mga alagad. Ang mga alagad, nakikita nila yung mga himala ng mahal na Panginoon. Dinala. Yalihan sa mga alagad. Naku, walang ipik. Hindi gumaling. Dinala sa mahal ng Panginoon. Dilihan sa Malpin, gumaling, lumaya yung masamang espiritu. Nagtanong ang mga alagad, bakit? Bakit di namin mapapalayas yun? And sabi ng Malpin, kay mataksil, wala kayong panampalataya. Ang ganitong bagay, hindi niyo mapapalayas kung walang kalakip na ayuno. Lahat magsabi, praise the Lord. Magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, dito, at beloved pastor, may kursa talagang ayuno talaga. Lahat magsabi, amen. Di lang basang panalangin, amen. Kalakip ang mga sakripisyo, pagtitiis, hindi kumakain, mga minamahal. Amen, hallelujah. Kaya pag manalangin tayo, nag-ayuno ka, grabe ang kapangyarihan. Mga mag-igipiktim, mga minamahal, amen. Yung kapangyarihan, yung authority, nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ang kapangyarihan, buhat sa ating mahal. Kaya hindi pagkabasa, last two verses na po ito, Matthew chapter 17, verse 15, 16, 19, at talon sa 21. At Dito Luke po- chapter 10, 20. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanatay 17, ang talatay 16, talon sa 19, talon sa 21. Ito po sinasabi. At siya'y dinala ko sa inyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. 19, na magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? 21, datapwat ang ganitong hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Alakpakan po natin ang ating nikilan. Siyempre, sikrito. Maraming grabing terrible ang kapangyarihan po rito. Sa tuwing tayo nagkukursada ng ating beloved pastor, bago magkandak ng mga crusade sa Amanron, ayuno. Amen? Lahat pagsabi, amen, yun ang puhunan, sakripisyo, pananalangin, hindi lang bastang panalangin, kalakip ang pag-ayuno. Kapag may mga krusada, ongoing pa lang ang krusada, maraming lumalakad ng mga pilay, mga lumpo, mga bulag na kakita na sa pangalan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Lahat magsabi, amen, masamang tao, mga drug-addict, mga old-gabber, kidnapper, rapist, masamang maloob, mga basagilero, mga binabago, napapalaya sa pangalan ng Jesus. Amen?
mga inalipin ng demonyo, mga minamahal sa mga espiritu, sa mga tao, sa alot sa lipunan, nagbago. Bakit? Dahil mga minilang bastang panalangin. Lalakip ang sakripisyo pag-ayon, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya yung iba, hesitant nga eh. Bakit kaya? Naku, yung iba na lang, yung mga worker na lang. Samantalang tayo, pwede naman tayo mag-pray, mga kapatid. Sa bahay ninyo, subukin yung kapangyarihan ng Diyos. Na magsabi, Amen. Exercise po natin ang ating panampalataya. Amen? Basi praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal. Ang pagkukulang, magsisi kayo. Alam mo, sa may mga labas ninyo, alam niyo, may karamdaman. Subukin yung kapangyarihan ng Diyos. Ang itong kapangyarihan ng Diyos para sa atin lahat, ito mga minamahal. Amen? Lahat, man sumampalataya sa mahal ng Panginoon na merong authority, merong kapangyarihan buwan sa ating mahal ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating nakilang Diyos. Ano sabi ng last verse, mga minamahal? Amen, hallelujah. Ito ang pangako ng Diyos. Kung saan, hindi natin kinagalak na nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang authority, nasa atin ang power and authority, ang ating kinagalak sapagkat sa mga bagay na yan, patunay pala na tayo tagalangit na. Ang ating mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Kindly pakibasa. Yan po ang ating last verse, maghanap po mga awit. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 10, ang talata po 20. Gayong may huwag ninyong ikagalak, ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huwag yung kinagalak ng huwag yung kagalak ng mga ito. Rejoice not in this. Amen. Now standing in this, rejoice not, but that the Spirit is subject unto you. Meron tayong power, meron tayong authority, but rather rejoice because your name are written in heaven. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil meron kang panampalataya na lulugod sa iyo, mahal na Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. But he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen? Lahat magsabi Amen. Kayo na ating kinagagalak. At salamat sa Diyos, mga minamahal. Amen. Napakaraming naglilingkod sa Diyos. Amen. Di lahat na naglilingkod sa Diyos, taglay ang kapangyarihan at otoridad nagmumula sa mahal na Panginoon. Kaya bukod tangi, tayo na pabilang sa gawain ito na the Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, narito sa atin ang kapangyarihan at authority nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Lahat umawit sa ating mahal na Panginoon.